Usapang Kalye! Kung nung huling episode may nakasama tayo isa sa mga kaibigan ko na isang first-time voter. Ngayon naman, may makakasama tayo na isang former SK candidate and coincidentally, I will introduce you to one of my friend again. And former schoolmate ko ulit siya ha. And I promise, coincidence lang talaga to. Halos lahat pala ng bisita natin kakilala mo, Jun, oh. Oo! At dahil dyan, let me introduce to you one of my friends and former schoolmate and I promise coincidence lang talaga to. Ira, pwede mo bang i-introduce yung sarili mo sa ating mga listeners or sa ating mga pards? Hi mga pards! So I am Ira Marie S. Magbanwa, a 20-year-old third-year college student at Dr. Filemon C. Memorial College of Las Piñas, main campus, taking up Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management, and was a former SK Kagawad candidate in Barangay Talon 5. Iska. DF-cam ka nag-aaral, di ba? Yes, that's true. May interview tayo na isang iska, Andy. Another ka schoolmate, Jo. Parang next guest natin, baka schoolmate ulit yan. Ay, makikita natin. So, that's a surprise. So, kailangan yung makinig sa amin and masubaybayan yung podcast namin para malaman nyo kung ano yung mga susunod na kabanata natin. But, again, everyone, this is just coincidence lang talaga. But si Ira talaga kasi is one of my schoolmates before and I really interact a lot with Ira back in high school. And we even ran for a position sa student council noon, 'di ba? 'Di ba, Ira? Yes, true. Naalala ko pa yun Talagang sobrang engaging kami sa school dati and even we make platforms for schools dati. So, pero ngayon, Ira, hindi lang isang school ang sakop na sinusubukan mong commandidate, kundi buong barangay na. Given na nag-aaral ka pa, Ira, gusto ko lang itanong na bilang young adult na gusto mong magserbisyo sa publiko, and ano yung mga bagay o factors na nagbigay sa'yo ng motivation para tumakbo bilang SK Kagawad? Well, actually, since grade school until today, very exposed talaga ako sa different organizations in the school and in the community. And I find it fun to interact with diverse kinds of people. So, part na ako ng student council from high school, and then in senior high school, I was the president of the YES organization, and nung college naman, I was part of the student council as well. So, yun yung isa sa naging reason or my motive to run as an SK Kagawad kasi gusto kong gamitin yung mga learnings, my experiences, and also yung mga tao na nakasama ko na rin along with that journey. Gusto kong maging makatulong sa kanila in a way na very beneficial din and talagang makakakuha sila ng magandang outcome or I will have a positive impact to their lives. Oh, that's nice to know. Kasi knowing na talagang engaging si Ira sa mga school organizations, parang sobrang nakakatuwa lang isipin, like gusto mo ilabas pa, like i-expand pa yung pagsiservisyo mo, hindi lang sa mga students kundi sa buong barangay. Ang ganda pakinggan nun kasi nai-apply mo yung mga nagagawa mo sa school, yung mga natututunan mo, and yun naman talaga kailangan natin for a candidate to be more ano ba tawag doon, yung standards, like makikita mo talaga yung standards ng isang candidate kung ganun yung talagang aim niya and yung background niya. And ayun, pero another question lang, Ira, sa relate naman tayo sa mismong barangay nyo. Sa tagal na nagre-reside ka sa barangay nyo, ano naman ba yung mga na-obserbahan nyo sa barangay nyo? Like, mayroon bang kailangan i-improve or mayroon ka bang gustong purihin sa barangay nyo? Parang gano'n. Yeah, so dun sa amin, sa community namin, there is a huge number ng mga out-of-school youth talaga. So, one
program na gusto kong parang i-implement kung sakaling ako yung naupo or naluklok na SK Kagawad is that yung free skills training and assessment for not just for out of school youth pero open siya for all, as in sa lahat ng residents na nasa barangay namin. So itong training na to is also credited ng TESDA. So meron silang national certificate or NC2 na makukuha after the training and kung maipapasa nila yung assessment. And that program will not just provide knowledge but also a good source of income for those out of school youth na kahit hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, meron pa rin silang maiaambag or maitutulong not just for themselves but also for their families. So it's really a good help for them. Ang ganda, ang ganda. Big True. benefit sa community, di ba? True. Related din sa youth. Kasi, ayun, parang yung focus mo talaga is youth talaga. Nasa kabataan talaga yung focus ko. Pero syempre, kailangan matouch din natin yung hearts ng mga elders para may mag-guide pa rin sa atin habang ginaguide din natin yung mga kabataan. So, hindi siya talaga limited sa kabataan. Yes. As in, as a whole barangay talaga siya. True. Para sa lahat din ng residents ng Talansing. Actually, kahit isa doon lang yung i-target mo, parang connected na din kasi siya sa lahat eh. Like, kapag tinarget mo yung youth, na yung magkakaroon ka ng platforms, parang tinutulungan mo na din yung mga magulang ng mga True. kabataan. Kasi, Talagang, Nababawasan yung trabaho nila. yes. kasi madaming natututunan yung mga bata. Oo. And of course, parang ang pagkaintindi ko is parang you are molding youth to be more to be a leader. To be a leader. Yes. And talagang magkakaroon sila ng libangan and hindi na sila totally out of school youth dahil meron na silang makukuhang national certificate pa talaga na magagamit din nila kung gugustuhin nila na mangibang bansa or mag-work abroad. That is also one of the requirements na as in beneficial for the youth and for the people of Barangay Talonsingco na gustong maiahon sa hirap yung kanilang mga buhay. Ang gandang opportunities yun, di ba? Start them Yes. young, Kasi di ba? hindi lang siya nalilimit sa mga liga ha, sa mga Yes. kundi kung paano magli-lead yung isang kabataan sa isang grupo. So ang ganda ng platform. Yes. So ayun, since nasagot mo naman na din yung advocacy mo, gusto ko na din continue sa isa pang question. Tanong ko lang, Ira, nanalo ka ba or sa nakaraang election? Or... Unfortunately, hindi ko nakuha yung position na gusto ko, pero I'm happy na nasa rank 12 ata ako. So, not bad for a independent candidate. Sobrang hirap talaga maging independent candidate. And knowing na it's my first time din, so parang lahat ng experience, learnings, lahat nung nangyari nung last election was very parang enough na for me na kahit talo, parang panalo pa rin. Sayang kasi ang ganda ng platform mo. Pero Yes. pero maybe next time. Yes. Maybe next time madami pang tao na makarinig ng More opportunities. Oo, ng boses mo or lahat ng plano mo for them. Kasi we hope na next time makatakbo ka ulit kasi hindi lang siya basta simpleng advocacy na sinabi mo sa amin. Yes. Parang may impact talaga siya sa kabataan. So, ayan, gusto ko lang itanong since natalo ka pero top 12 is not a joke. Yes. Knowing na first time mo, Yes. big achievement na yun. Pero ayun, paano mo mapagpapatuloy yung serbisyo mo kahit na natalo ka sa nakaraang election? Titigil na ba yun doon or talagang magvo-volunteer ka pa rin na or to take initiative to help others sa barangay niyo? Well, actually, hindi naman talaga natitigal yung program na ino-offer ko to the youth and to my community. Kasi yung program na yon is still ongoing. And since itong program kasi is from my previous work sa Movers International School, so isa kasi akong marketing assistant, marketing staff doon. So,
yung purpose ng program ko is also to assist the students and also yung mga out of school youth. So kahit na natalo ako bilang SK Kagawad, yung program is still there. So wag lang mahihiya na lumapit sa akin, i-approach ako kasi kilala ko bilang Ate Ai. So anytime naman pwede silang lumapit kay Ate Ai kung gugustuhin nila na kumuha or maka-receive ng national certificate. They will just approach me and syempre wholeheartedly ko silang tutulungan kasi yun naman talaga yung purpose ko and my reason kung bakit ako tumakbo, and not just bilang kandidato pero bilang ate na lang nila na gustong makatulong and may angat yung or ma-achieve nila yung mga pangarap na gusto nilang ma-achieve. Nakakatuwa yun kasi parang kahit hindi mo nakuha yung position, like gusto mo pa rin tumulong. Yes. And ayun, parang naman yun like doon mo makikita yung pagka-genuine nung tumakbo kung for example natalo man sila pero patuloy pa rin yung pagtulong nila sa yung service sa public pa rin, no? Yes. Ayun, ano yung mga ma-advise mo para sa mga future public servant o sa mga young adults na may planong tumakbo at magserbisyo sa publiko? Siguro, ang advice ko na lang sa mga young leaders or young adults na gustong magserbisyo sa community nila or sa barangay nila is that magkaroon ka lang ng self-confidence and lumabas ka sa comfort zone mo. Kasi there are a lot of students or young adults na gusto naman talagang magserbisyo, gusto naman talagang tumakbo, pero natatakot sila kasi wala silang lakas ng loob na humarap sa maraming tao, magpakilala, and ipakilala yung program na naiisip nila, mga ideas na gusto nilang i-share pero wala silang enough na self-confidence para i-share ito. So for me, yung advice ko is wag mong limitahan yung sarili mo or wag mo rin diktahan yung sarili mo na hindi mo kaya. Kailangan you have to push yourself na kaya mo yan. Kailangan mo lang din ng malakas na support system kasi yung papasukin mo is mundo ng politika. So marami kang may encounter na criticisms and all. Lahat may encounter mo sa mundong yan. So, kailangan mo ng malakas na support system ng family mo, ng friends, and ikaw mismo, suporta mo sa sarili mo na kaya mo yung tinatahak mo na path, kaya mo yung mga responsibilities na nakaakibat sa posisyon na gusto mong takbuhin. So, you just have to be yourself, be natural, be real, and push yourself off the limits, not to the point na may maapakan kang tao or meron kang magagawa na crime or whatsoever, pero kailangan ipakita mo kung sino ka. Okay. With that, everyone, we're going to end our podcast session for today. But, syempre, huwag kayong mag-alala. Babalik naman kami. For the last episode of our podcast, may makakasama naman tayong isang barangay kagawad at bago nyo malaman, kailangan nyong abangan. So, dito lang sa Usapang Kalye!